Hebreo Kabanata 8. Ngayon tungkol sa mga bagay na sinalita namin ay ito ang kabuuan, mayroon tayong isang paring ganoon, na nakaupo sa kanang kamay ng luklukan ng kamahalan sa mga langit. Isang ministro ng dakong banal, at ng tunay na tabernakulo, na ang Panginoon ang nagtayo, at hindi ang tao. Pagkat ang bawat mataas na pari ay itinatalaga upang maghandog ng mga kaloob at mga hain, kaya nga kinakailangan ito na ang taong ito ay may anuman din namang ihahandog. Pagkat kung siya ay nasa ibabaw ng lupa, ay hindi siya magiging isang pari, na nakikitang may mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa batas. Na naglilingkod sa halimbawa at anino ng mga makalangit na bagay, gaya ng si Moses ay pinaalalahanan ng Diyos nang malapit na niyang gawin ang tabernakulo, pagkat, tiyakin, sinasabi niya, na gagawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwaran na ipinakita sa iyo sa bundok. Ngunit ngayon ay nagkamit siya ng isang mas magaling na ministeryo. Yamang siya rin naman ang tagapamagitan ng isang mas mabuting kasunduan, na ito ay itinatag sa ibabaw ng mabubuting pangako. Pagkat kung iyong unang kasunduan ay naging walang kamalian, ay wala na nga sanang dakong hinanap papatungkol sa ikalawa. Pagkat sa pagkakita ng kamalian sa kanila, ay sinasabi niya, Masdan, dumarating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na kung kailan ay gagawa ako ng isang bagong kasunduan kasama ng bahay ni Israel at kasama ng bahay ni Juda. Hindi ayon sa kasunduang ginawa ko kasama ang mga ama nila sa araw nang kinuha ko sila sa pamamagitan ng kamay upang pangunahan silang palabas buhat sa lupain ng Ehipto, dahil hindi sila nagpatuloy sa kasunduan ko, at hindi ko sila pinahalagahan, sabi ng Panginoon. Pagkat ito ang kasunduan na gagawin ko kasama ng bahay ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang mga batas ko patungo sa pag-iisip nila, at isusulat ang mga ito sa mga puso nila, at ako ay magiging isang Diyos sa kanila, at sila ay magiging isang bayan sa akin. At hindi sila magtuturo ang bawat tao sa kanyang kapwa, at bawat tao sa kanyang kapatid, na nagsasabing, kilalanin ang Panginoon, pagkat ang lahat ay makakikilala sa akin, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Pagkat magiging maawain ako sa kalikuan nila, at ang mga kasalanan nila at ang mga kawalang katarungan nila ay hindi ko naaalalahanan pa. Na doon sa sinasabi niya, isang bagong kasunduan, ay ginawa na niyang luma ang una. Ngayon ang nabubulok at nagiging luma ay nakahanda ng mawala.